Samantala, umungol ang Tiger King. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang ipinapakita ang matatalim na ngipin, na nagdulot sa mga nakasaksi na sumigaw sa takot. Pagkatapos ay naglabas ito ng isang nakakagimbal na angle na nagtapon sa lahat ng mga miyembro ng Wool Sect sa hangin. Ang kanilang mga kaawa-awang sigaw ay umalingaw sa lahat ng dako. Galit na hiniling ng Tiger King na kung hindi niya kayang, ang brat, maaari niyang harapin sila. Sa sandaling natapos siyang magsalita, isang serye ng malalakas na pagsabog ang sumabog. Pagkatapos ng isang nakakabingi na pagsabog, lahat ng mga nag-aaral ng Wool Sect ay itinapon. Sa loob ng ilang sandali, ang Wool Sect ay nawasak at nasa mga guho. Ang Tiger King ay huminga ng pagod, inaamin na masyado siyang galit na maaari siyang mamatay. Lumitaw si Dong Cheng. Pagkatapos ay lumakad siya, tinapik ang balikat ng Tiger King, at inaliw ito. Tinatawag itong Big Bro Repeat, ng paulit-ulit, hindi niya pinansin ang Tiger King na nagngingit-ngit ng kanyang mga ngipin. Nang marinig ang tawag ni Dong Cheng, ang Tiger King, ay biglang lumingon, tumitig ng masama, at hinawakan siya, sinaway siya. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Dong Cheng na mag-ingat o siya ay tatamaan ng kidlat. Nang matapos si Jong, binitawan siya ng Tiger King. Bumantong hininga ito, nagdalamhati sa kanyang kapalaran, pagkatapos ay sumugod sa isang kalapit na bangin, bumagsak ng malakas. Ang epekto ay nagdulot sa nakapalibot na mga bato na gumuho na may ingay na parang isang landslide. Sa pagsaksi sa lahat, hindi mapigilan ni Jung Chen ang kanyang mga luha. Iniabot niya ang kanyang kamay, tumatawag ng may paghingi ng paumanhin, sinisisi ang kanyang sarili para sa kamatayan ng Tiger King. Sa sandaling iyon, inihayag ng system ang pagkumpleto ng misyon. Nang marinig ito, nagpahayag si Dong Cheng ng sorpresa at sinabi na ang gantimpala ay isa pang level up. Pagkatapos ng isang maikling panahon, inihayag ng system ang isang system upgrade. Ang screen ay nagpakita ng mga detalye. System Level 3, System Experience over 100,000, Available Points 2,547, kasalukuyang antas na nagpapahintulot ng 3 resurrections, sa isang araw at survival planet wheel. Ang bagong kasanayan para sa susunod na antas ay nagpahintulot sa host, na ubusin ang mga puntos upang sapilitang dagdagan ang isang pangunahing realm, para sa isang target na may cooldown, ng isang buwan. Pagkatapos basahin, masayang sinabi ni Dong Cheng na nag-level up siya muli at nakakuha ng isang bagong kasanayan upang tulungan ang iba na dagdagan ang isang pangunahing realm. Iniisip ang kanyang mga disipulo, nagpatuloy siya ng masaya na ang paggamit nito sa isang tao ng isang beses sa isang buwan upang dagdagan ang isang pangunahing realm, ay parang paglaban sa mga kalangitan. Sa kasamaang palad, wala na si Tiger Big Bro. Iniisip ang tigre, nagmamadaling sinunog ni Dong Cheng ang papel ng nagdalamhati kung bakit nag-isip ng ganoong negatibo ang kanyang kapatid at naghanap ng kamatayan. Sa pagsasabi nito, umiyak si Dong Cheng at sumumpa na gagamitin ang kasanayan pagkatapos mag-level up ng isang beses pa, iniisip ang kanyang kapatid na nagiging invincible sa mundo. Sa Extreme Moon Sect, Cold Ice Sect, at Wool Sect, na lamang ang natitira sa 4 na malalaking sekta, mayroon na ngayong pag-asa na manalo. Ang figure ng Tiger King ay nakahiga pa rin sa bangin, hindi alam ang kanyang kapalaran. Pagkatapos magsunog ng papel ng Diyos, mabilis na umalis si Dong Cheng gamit ang magic. Pagkatapos umalis ni Dong Chen, gumalaw ang Tiger King. Naisip niya na nawala na ang tao, kinumpirma na talagang umalis na ang tao. Binuksan niya ang kanyang mga mata, umupo ng ganap na ayos. Tumawa siya ng tuso, sinasabihan ang bata na hindi siya patay, at nagbabala na huwag na siyang tawagin muli. Sa ibang lugar, ang Tianyan Sect ay nasa kaguluhan, sumisigaw na hindi ito maganda. Sa pangunahing bulwagan, isang disipulo ang sumugod upang mag-ulat na kinumpirma ng mga especially iyan na ang Chuanbang Sect at Wool Sect ay nawasak. Ang balita ay nagdulot sa lahat na maging seryoso. May nagtanong kay Elder Fei, sinasabi na mukhang iba siya sa iba. Nanatiling kalmado si Elder Fei, hinaplos ang kanyang balbas, at sinabi sa kanila na huwag magpanik, ipinaliwanag na siya ay isang Lingtai Realm Cultivator,
lamang na dumating upang tiyakin ang kaligtasan ng sekta. Bigla, isang sigaw sa labas ang tumawag sa Dead Dogs Out. Ang mga disipulo ay nanginginig, nagtataka kung paano siya dumating ng ganoon kabilis. Nanatiling kalmado si Elder Fay, binuksan ang pangunahing tarangkahan, at tiniyak sa lahat na sasalubungin niya siya. Sa labas, pinanatili ni Zhong Chen ang isang mapagmataas na tindig bago ang Sex Gate, na haharap sa Tiansek ng mag-isa. Itinuro siya ni Elder Fay, at kinilala ang kanyang sarili bilang si Fei Dangju, Inner Elder, ng Kai Sect, pagkatapos ay nagtanong kung siya si Dong Cheng. Mapagmataas na kinumpirma ni Dong Cheng at hinamon kung si Fei Dangju, ay dumating upang harapin siya sa kanilang ngalan. Nang marinig ito, nagtanong si Fei Dangju, kung sino ang nasa likod ni Zhong Cheng, sa loob ay nagdududa sa ordinaryong hitsura ng binata, ngunit mapagmataas na ugali, na naghihinala sa isang nakatagong pamilya. Sumigaw si Dong Cheng na tumigil sa pag-aaksaya ng oras at hiniling kay Fei Dangju, na umatake muna, tinatawag siyang isang matandang aso upang mamatay. Pagkatapos ay sumugod siya pasulong. Isang labanan ang sumabog habang nagbanggaan ang dalawa. Madaling umiwas si Fei Dangju, sa atake ni Zhong Cheng at iniwagayway ang kanyang espada, tumama ng tumpak. Ang kaluluwa ni Dong Chengjeng ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan at lumipad palayo, nagpapahiwatig ng resulta ng walang pangangailangan para sa paliwanag. Madaling inalis ni Elder Fay ang taong ito, ngunit hindi pinabayaan ang kanyang bantay. Tumitig siya ng masama at sumigaw ng malakas na pinatay niya ang hunting dog, at sinabi sa kaaway na lumabas na ngayon. Sa kanyang puso, naghinala siya na ito ay isang bitag at mayroong isang tao na nag-aabang. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali nang walang lumilitaw, mabilis na idineklara ni Fei Dangju, na walang lalabas at nagbabala na huwag siyang sisihin sa pagiging walang awa. Pagkatapos ay tumalon siya at iniwagayway ang kanyang espada pasulong. Isang malaking hangin ang bumangon, sinundan ng isang malakas na tunog. Patuloy na nagsasaksak ng ligaw si Fei Dangju, binabasag ang nakapalibot na mga bato at lupa. Sumigaw siya na natuklasan niya ang kaaway at inutusan silang lumabas, ngunit walang lumitaw. Tanging ang mga tao sa loob ng Tiansek, ang narinig na naghihirap, sinumpa si Elder Fay, para sa pagsira sa kanilang sex formation ay. Natulala si Elder Fay, sa isang sandali nang marinig ito, pagkatapos ay naglabas ng isang sigaw. Sa parehong oras, ang Pormasayon ay ganap na naputol at sumiklab ang apoy. Ito ay naglubog sa Canyon Sect, sa hindi karaniwang katahimikan. Nawalan ng pagpipigil si Elder Fay. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at sumigaw na patay na iyon. Nag-aalala siya na ang kawalang ingat ay sumire sa Pormasayon at pumatay sa kanilang mga kasamahan. Pagkatapos ng isang maikling panahon, ang malalaking bato na nagdadala ng pulang apoy ay nagsimulang bumagsak sa baha. Ang mga disipulo ay nagpanik at nagkalat. Sa isang iglap, ang tini ay nilamon ng isang dagat ng apoy. Lahat ay nasunog sa abo na may usok at alikabok na nagkukubli sa kalangitan. Ang mga disipulo ay hindi na makapagpigil at galit na tiningnan ang umuubo na si Fei Dangju. Sila ay nagdamdam na sinira ni Elder Fay ang kanilang Sex Protective Formation ay. Sa pagkasaway, si Elder Fay ay naramdaman ang kahihiyan at galit, pagkatapos ay agad na nag-alok ng isang mapaniniwalaang dahilan. Ipinaliwanag niya na dapat ay plinano ito ng kaaway ng maaga, pangunahing nag-aabang sa formation ay. Ngunit tiniyak niya sa kanila na inalis niya ang kaaway. Bagaman sinabi ito ni Elder Fay, wala nang naniwala sa kanya. Ang mga disipulo ay sa labas ay sumimangot at nagpahayag ng pagdududa, ngunit lihim na naghinala sa matanda at natatakot na ito ay isang inside job. Upang iligtas ang ilang dangal, nagpatuloy si Fei Dangju, umuubo, na inalis niya ang kaaway, at ang pinsala sa malaking Pormasayon ay walang halaga. Idinagdag niya na ang iba pang tatlong sekta ay nawasak at mula ngayon, ang Yuanrai Sect, ay ganap na susuportahan ang Tonyan Sect. Sa mga salitang ito, ang lahat ay medyo napanatag at sumigaw ng sabay-sabay na may kaguluhan na si Elder Fay, ay makapangyarihan. Sa parehong oras, sa system space, pinili ni Dong Cheng ang isang resurrection plan.
Sinuri niya ang status ng kamatayan ng host. 3 panalo, 3 pagkatalo. Ang sanhi ng kamatayan ay napatay ng isang Lingkai Realm expert. Ang pumatay ay kay Sect Inner Elder Fei Dongju, kasalukuyang nasa survival plan. Mangyaring maghintay. Dahil sa malaking pagkakaiba sa lakas, ang system ay nag-ayos ng isang summoning opportunity para sa host. Habang binabasa ito ni Dong Cheng, isang tandang pananong ang lumitaw sa kanyang mukha. Sumimangot siya at sinumpa na hindi ito maaaring tumigil. Nagtaka siya kung bakit mayroon pa ring summoning talisman, kung ang tigre ay namatay ng mag-isa. Sa labas sa katotohanan, ang mga tao ng Tian Sect ay tumingin sa paligid ng kalangitan sa pagkalito at nagtanong kung ano ang nangyayari at kung ano iyon. Lumabas na ang Tiger King, ay tinawag na pabalik. Si Dong Cheng, na nakatayo sa malapit, umubo at tumawa, kinikilala na ito ay ang matandang kapatid pa rin. Ang Tiger King, ay naging galit. Hindi niya maatake si Dong Cheng, bumalik siya upang atakehin ang grupo ng mga tao sa kabila. Nang makita ang mabagsik na tigre na iniwagayway ang kanyang mga kuko, sumigaw ang mga disipulo sa takot, nagtatanong kung bakit naruroon ang isang Demon King. Pagkatapos atakehin ang mga taong ito, ang Tiger King, ay halos agad na bumalik, itinaas ang kanyang gitnang daliri patungo kay Dong Cheng, at sumigaw ng malakas, nagtatanong kung si Dong Cheng ay ang kanyang kapatid, at tinawag siyang lolo. Nagtanong siya ng tapat kung gaano karaming summoning talismans ang natitira kay Dong Cheng, at kung maaari niya itong gamitin ng sabay-sabay. Nagulat si Dong Cheng at mabilis na sumagot na hindi niya talaga alam. Nang marinig ito, nakiusap ang Tiger King, ng taos puso, sinasabing siya na ang pangalawang pinakamalakas na Demon King, sa Heavenly Demon Realm, marahil ay ang una na ngayon. Sinabi niya na ang Dragon King, at Monkey King, ay mas malakas at iminungkahi na tawagin na lang ang Silver Moon Rabbit Demon, pinupuri ang kanyang lakas at hitsura. Nakiusap siya kay Dong Cheng na huwag na siyang tawagin muli at hayaan siyang umalis. Mabilis na hinawakan ni Dang ang kamay ng Tiger King, at ngumiti, sinasabing hindi siya talaga makapagpasya at inanyayahan siyang sumama sa kanya ng matatag. Bago matapos si Dong Cheng, inalis ng Tiger King, ang kanyang kamay, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinaway siya para sa sobrang pang-aapi. Matindi niyang itinuro ang mukha ni Dong Cheng, at nagbanta na haharapin siya. Pinanood ni Dong Cheng ang three-eyed tiger, na lumilipad palayo ng mabilis at sumigaw sa kung gaano kabilis itong nagbago ng panig. Sa sandaling umalis ang Tiger King, nagpadala ang system ng isang abiso ng matagumpay na point conversion. Ang kasalukuyang naipon na puntos ay 6,600. Isinasaalang-alang na ang paghihiganti ay nalutas na, sumakay si Dong Cheng sa kanyang espada pabalik. Habang siya ay nagpunta, masaya siyang naghiyawan. Ang Tiger King, ay hindi talaga umalis. Siya ay nagtatago sa isang kalapit na bangin. Nang makita ang figure ni Dong Cheng na nawala, tumawa siya sa kanyang sarili, tinatawag siyang isang brat. Sumumpa siya na kung hindi niya mahahawakan si Dong Cheng, haharapin niya ang kanyang sekta. Pagkatapos sabihin ito, mabilis siyang humabol kay Dong Cheng, pinupuri ang kanyang sarili bilang isang genius. Nang bumalik si Dong Cheng, halos gabi na. Sa sandaling umabot siya sa sekta, malakas siyang sumigaw na bumalik na siya. Nang marinig ang kanyang boses, mabilis na lumabas ang mga disipulo upang salubungin siya. Hinangaan nila siya para sa pagsira ng 3 sekta sa isang araw at pinuri ang kinabukasan ng Fayan sects, sa ilalim ng kanilang sect master. Malakas na inawit ni Ling Han at Xiao Zhu ang kanyang espesyal na slogan, tinatawag ang sect master, na makapangyarihan at high blood pressure. Nasiyahan si Dong Cheng sa pakiramdam na ito at tumawa ng malakas. Dumating din ang Tiger King, at nagtago sa gilid na pinapanood ang naghihiyawang karamihan sa ibaba. Naramdaman niya ang sama ng loob at tahimik na sinumpa na ginawa niya ang lahat ng dirty work, habang si Dong Cheng ang nakatanggap ng lahat ng papuri. Sumumpa siya na ibabagsak si Dong Cheng. Pagkatapos isipin ito, tahimik na umalis muli ang Tiger King, ang kanyang angle ay parang isang tahol ng aso. Sa ibaba, nanatiling walang kamalayan si Dong Cheng. Sa sandaling ito, iwinagayway niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang bag.
Mabilis niyang kinuha ang mga spoils na nakolekta niya at itinapon ang mga ito. Masayang inanyayahan ni Dong Cheng ang sinumang nangangailangan ng level 4 equipment na pumunta at kunin ito. Nang makita ang mga kayamanan, ang mga mata ng lahat ay lumiwanag. Masayang tumakbo ang mga tao upang pumili ng kagamitan, naghihiyawan na habang sila ay nagpunta. Sa sandaling nasabik ang lahat, isang tunog ang nagmula sa labas. Ang tahol ni The Wongs. Nang marinig ang ingay, mabilis na inilipat ng lahat ang kanilang atensyon. Kasama ng tahol ni The Wongs, ang mga kuko ay kumamo sa lupa mula sa isang pamilyar na figure. Ang figure na iyon ay ang Tiger King. Sa ilang paraan, lumiit siya, marahil ay dahil sa pag-urong na naglilimita sa kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ito, hinayla siya ni Daong sa pamamagitan ng kanyang dalawang binti sa looban. Idineklara ni Daong na nakahuli siya ng isang maliit na aso at gusto niyang magkaroon ng alaga. Ang Tiger King, na tinawag na aso, ay galit na sumigaw na si Daong ang aso at ang buong pamilya niya ay mga aso. Sa kanyang puso, nagdalamhati siya sa mga halimaw sa Fayan sect. Nagsimula ng masama, nakatagpo siya ng isang pervert bago suriin ang almanac. Habang lihim na nagdalamhati, biglang hinawakan ni Daowang ang kanyang leeg. Nagpanik ang Tiger King, at sumigaw na sinasakal siya ni Daong at sinabi sa kanya na bitawan siya ng mabilis. Nang marinig ito, tumitig ng masama si Daowang at sinabi na bibitawan niya siya, ngunit hindi siya makagalaw. Matatag na tumanggi ang Tiger King, inaangkin na hindi siya makapanatili ng tahimik o siya ay magiging isang pagong. Nakita ni Ling Han at Zia ang Tiger King, sa kanilang mga mata ay lumapad sa sorpresa at sumigaw sila na ito ay isang kaibig-ibig na kuting. Agad na tiningnan ng Tiger King, sina Ling Han at Xiaozu at sumagot na sila ay mga pusa at ang buong pamilya nila ay mga pusa. Idinagdag ni Da Huang na kung hindi siya pusa, siya ay isang aso. Nagalit ang Tiger King, at ipinaliwanag na hindi siya aso o pusa, kundi isang tigre, ang Lord of all Beasts, at wala silang kaalaman. Hindi ito pinansin ni Xiaozu at Ling Han at direkta nilang sinunggaban ang Tiger King, mula sa mga kamay ni The Wongs, itinaas ito ng mataas, at pinuri ito bilang napaka-cute na may nakakakita ng mata. Ito ay nagdulot sa Tiger King na matulala. Pagkatapos nito, hindi na niya pinansin ang pagiging tinatawag na pusa o aso at umikot sa mga bisig ng batang babae, naghihilik. Masaya siyang isinasaalang-alang na ang kaligayahan ay dumating ng masyadong bigla. Pagkatapos ng isang sandali, sinubukan ng Tiger King na muling makontrol ang sarili at sinumpa kung bakit siya biglang naghihilik. Inangkin niya na siya ay ang makapangyarihang three-eyed Tiger King, ngunit sinabi lamang niya ito sa kanyang sarili at nagpatuloy sa paghihilik. Pagkatapos ay sinaway niya ang kanyang sarili na huminto sa paghihilik habang masaya pa rin siya. Unti-unting nakilala ni Zhong Chen ang pamilyar na figure. Yumuko siya upang tingnan ng maigi at nagkomento na tila ito ay ang kanyang kapatid na tigre. Pagkatapos sabihin ito, hindi niya pinansin ang matinis na iyak ng Tiger King, sinasabihan siyang huwag hawakan at direkta siyang hinayla mula sa mga bisig ni Zizou. Si Zia, na nalilito, ay naglabas ng isang sigaw ng pagkamangha habang ang kanyang kuting ay inagaw. Ang Tiger King, na ngayon ay nakatayo sa lupa, ay galit na itinuro ang mukha ni Didong Chengs at inakusahan siya ng siling, sa kanyang cultivation. Hinamon niya si Zhongqing na pumunta sa labas at magsanay ng one-on-one, kung may lakas siya ng loob. Nang marinig ito, naramdaman ni Zhongqing ang pag-aalipusta at sarkastikong sumagot na ang isang malakas na tao na 100 agent, na mas mabigat kaysa sa kanya ay hindi man lang mahawakan ang kanyang daliri. Hindi malinaw kung anong kilos ang ginawa ni Dong Cheng, ngunit ang Tiger King, ay tila natakot at niyakap ang sarili. Nag-utol siya upang magtanong kung ano ang gagawin ni Zhong Cheng. Ang nag-aalala sa Tiger King, ay ang pag-alis ni Dong Cheng ng lahat ng kanyang damit. Sinabi niya ng hindi malinaw na maging isang mabuting bata at tumayo ng tahimik. Salungat sa takot ng Tiger King, nasa sabik sina Xiaozu at Ling Han, tinatakpan ang kanilang mga mukha at naghihiyawan tungkol sa kung gaano siya kaga-muscular. Pagkatapos ay hindi malinaw kung anong teknik ang ginamit ni Dong Cheng, ngunit sumulong siya upang hawakan ang dalawang binti sa likod ng Tiger King, at binaluktot ang mga ito pabalik.
Ang kanyang mukha ay mukhang nahihirapan, at naglabas siya ng isang nasasabik na ungol. Ang already shrunk Tiger King ay nasa isang mahirap na sitwasyon at naramdaman ang labis na kawalang kasiyahan na tinatrato ng ganito. Sumigaw siya na bitawan siya at nagprotesta na hindi ito labanan. Pagkatapos magpumiglas, ang Tiger King ay umupo sa lupa na nanginginig. Inilagay ni Dong Cheng ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at humiling ng pagsusumit kapalit ng pagpapalaya. Bagaman mahina, ang Tiger King ay nanatiling determinado at tumanggi, sinasabihan siyang mangarap na lang. Hindi siya pinilit ni Dong Cheng, ngunit lumapit, tumitig sa mukha ng Tiger King, at sinabi na ang kanyang mga mata ay mukhang hindi tama. Ang Tiger King ay nalito. Na parang naghihintay ng matagal, binaluktot ni Jung Cheng ang kanyang mga binti pabalik muli, na nagdulot sa Tiger King na sumigaw sa pagkabalisa at magtanong kung ano ang ginagawa niya. Ouch! Pagkatapos ng isang sandali, si Dong Chengeng ay nanatili sa posisyon na iyon. Ang Tiger King, pagod at malambot, ay iritado na sinabi na tumanggi na siyang maging isang alipin o mount. Sa sandaling natapos siyang magsalita, binitawan siya ni Jung Chen, itinaas ang tatlong daliri, at sinabi na hindi niya ito gagawing mahirap. Inalok niya ang kalayaan kung babantayan nito ang sekta bilang isang spirit beast, sa loob ng 3 taon. Nagulat ang Tiger King, at mabilis na nagtanong kung iyon lang ba. Sumagot si Dong Cheng, oo. Sa pagtingin kay Dong Cheng, isinasaalang-alang ng Tiger King, na para sa Demon Race, ang 3 taon para sa isang nag-aaral ay isang kisap mata, hindi inaalagaan ang kanyang demon core, o pinipilit siyang iwanan ang cultivation, gusto lamang siyang bantayan ang sekta bilang isang spirit beast. Sa pag-iisip nito, naghinala siya na ang ganoong kawalan ng pagnanais ay maaaring nangangahulugan ng isang nakatagong expert, na naninirahan dito. Nang walang makitang tugon, humakbang si Dong Cheng, tinapik ang kanyang ulo, at ngumiti, nagtatanong, kaya, ang Tiger King ay hindi pa rin nagsasalita. Tiningnan niya si Dawong na kumakain ng candy at tahimik na kinumpirma ang kanyang naunang haka-haka na hindi nakakagulat na mayroong ganoong misteryosong maliit na halimaw si Dawang. Si Dawang, na tinatitigan, ay gumawa ng isang nalilito na tunog. Pagkatapos mag-isip, tumayo ang Tiger King, at sinabi na dahil taos-pusong inanyayahan siya ni sect leader, Dong Cheng, magtatrabaho siya ng may pag-aatubili dito sa loob ng 3 taon. Naisip niya na mas mabuti na manatili muna sa ngayon at maghanap ng pagkakataon para sa paghihiganti mamaya. Si Dong Cheng, na hindi alam ang iniisip ng Tiger King, ay masaya na makita siyang sumang-ayon na manatili at sinabi kay Ling Han na dapat dalhin ni Exo Hai, si Tiger Brother, upang pirmahan ang labor contract. Ipinaliwanag na mula ngayon, si Tiger Brother, ay ang Chief Security Officer, ng Fayan Sect. Hindi nagtagal, ang Tiger King, ay may sariling uniforme. Sa pagsusuot ng mga damit, naramdaman niya ang labis na kaguluhan at pinuri ang mga damit. Sinasabi na hindi sila masama at hindi niya pa nakikita ang estilo na ito noon. Idinagdag na hindi niya inaasahan na ang batang ito ay may ganoong magandang panlasa. Si Dong Cheng ay masaya din at masayang sumigaw na ang kanilang Fayan Sect, ay ganap na ngayong nilagyan at ang kanyang susunod na layunin ay palawakin ang kanilang sukat. Nang marinig ito, mabilis na nagtanong si Ling Han kung ang sect leader ay nangangahulugang mag-recruit ng mga bagong disipulo. Agad na kinumpirma ni Dong Cheng na tama iyon. Nagpatuloy siya na ang kanyang mga kinakailangan ay hindi mataas, tulad ng gagawin nilang lahat. Sa sandaling natapos siyang magsalita, agad na tumugon sina Lo Yuan at ang iba pa na ang mga taong tulad nila ay mga core inner disciples. Idinagdag din ni Ling Han na ang sect leader ay maaaring makita ang kinakailangan na medyo mataas dahil sila ay maaaring isa sa 1,000,000 talento. Nang marinig ang mga salitang ito, matatag na sumagot si Jong Cheng na mas mahusay na magkaroon ng kaunti kaysa sa malabo, binibigyang diin na ang kanyang Fayan Sect ay nagpapahalaga sa kalidad, hindi sa dami. Di nagtagal, ang anunsyo para sa pagre-recruit ng mga bagong disipulo ay kumalat sa lahat ng dako. Lahat ay nag-uusap tungkol dito, sinasabi na ang Fayan Sect ay nagre-recruit ng mga disipulo, at iyon ay mahusay dahil ito ay nawasak lamang hindi nagtagal. Kaya, kung sasali sila ngayon, maaari pa silang maging inner disciples.
Sumang-ayon sila na mas mahusay ito kaysa sa pagiging rogue cultivators. Ngayon, pagkatapos sabihin ito, mabilis silang pumunta upang suriin ang recruitment ad. Ang Fian sect ay nagre-recruit ng mga disipulo na tumatanggap lamang ng mga core-level disciples. Nangako ang patalastas na ang 996 na ay isang pagpapala at ang Fian sect ay tumulong na matupad ang mga pangarap, at sinabing ikaw para sa sekta, ang sekta para sa iyo. Tinatanggap ng Immortal Sect ang mga bagong dating upang sumali na may mga regalo sa pagpasok at binanggit na ang sexy sect leader ay personal na gumagabay. Pagkatapos basahin ang anunsyo na ito, maraming tao ang sumigaw kung paano ang sekta ay maaari lamang mag-recruit ng mga core-level disciples na may ganoong mataas na kalidad na mga kinakailangan at nagtaka kung gaano karaming tao ang maaari nilang ma-recruit sa ganitong paraan. Kabilang sa mga tao na pumunta upang makita ang impormasyon, ilang tao mula sa ibang sekta ang lihim na nag-usap kung maaari bang mag-recruit ang sekta ng sinuman at umaasa na ang mga bagong dating ay magagandang babae. Ang isang tao na iniisip lamang ang mga magagandang babae ay sinabihan na kumain ng, habang ang lahat ay nag-iisip pa kung sasali sa sekta o hindi. Biglang may lumitaw mula sa kung saan, nagbabala na kung gusto pa nilang pumunta sa Fian sect, gusto na nilang mamatay. Nang marinig ito, may nagtanong kung bakit. Sumagot ang tao na ang sect leader ng Fian sect ay pinatay si Fei Dangju, isang inner elder ng Kai sect. At ngayon ang Kai sect ay naghahanda na umatake sa Fian sect. Pagkatapos marinig ito, agad na sinabi ng isang tao na mabuti na hindi sila pumunta. Idinagdag ng isa pang tao na kahit na pumunta sila ay hindi rin sila pipiliin. Si Dong Cheng na nakaupo sa bahay ay walang kamalayan sa lahat ng ito. Siya ay nagbubuntong hininga pa rin sa sandaling ito, sinasabi na ang pag-recruit ng mga bagong tao ay napakahirap. Ang Fian sect ay orihinal na napakamapayapa nang biglang sumugod sina Ling Han at ang iba pa sa takot upang tanungin ang sect leader, kung paano sila dapat magtanggol. Nalito si Dong Cheng at nagtanong kung ano ang dapat nilang ipagtanggol. Sa puntong ito, nagmamadaling ipinaliwanag ni Ling Han na ang Kai sect ay malapit nang umatake sa kanila. Si Dong Cheng na nakarinig ng balitang ito ay hindi masyadong nag-alala at kalmadong sumagot na sa kanila lang, walang nasa Soul Division Realm, paano sila magtatanggol. Lalo pang nag-alala si Ling Han at nag-utol, nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin at kung dapat ba silang tumakas at magtago. Sumagot si Dong Cheng nang may pagkairita na ang pagtatago ay gumana ng isang beses. Ngunit paano pagkatapos noon, idinagdag na maaari silang tumakbo mula sa mongheng ngunit hindi mula sa templo. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala at mag-focus sa cultivation, sinasabi na kung may dumating upang magdulot ng gulo, dapat nilang iwanan ito sa seguridad dahil mayroon silang Little Tiger. Ngunit si Langgan ay nag-alala pa rin ng husto at balisang sumagot na ang Kai sect ay ganap na naiiba mula sa Extreme Moon sect, na sinasabi na ang Five Thunder sect ay maaaring casual na magpadala ng isang Spirit Platform Realm expert, upang wasakin ang apat na sekta at ang Kai sect ay puno ng Spirit Platform Realm experts. Habang nagsasalita si Ling Han, ang killing intent sa paligid ni Zhong Chen ay lumalakas. Naglabas siya ng isang malamig na tawa at sinabi na ang apat na sekta na nagbalak na wasakin ang kanyang Fian sect ay talagang inutusan ng Kai sect, idinagdag na mabuti na sila ay darating sa kanilang tarangkahan, kung hindi ay pupuntahan niya sila. Sa sandaling sinabi ito ni Dong Cheng, sina Ling Han at ang iba pa ay agad na nagulat. Hindi sila makapaniwala. Ang kanilang mga mata ay lumapad habang sila ay sumigaw kung ano ang ibig niyang sabihin at kung bakit ang apat na sekta na iyon ay ganoon ka-united, sinumpa ang Kai sect. Sa sandaling iyon, isang medyo hindi pamilyar na boses ang biglang nagmula sa labas, niloloko kung gaano sila katanga dahil ngayon lang nila nalaman kung sino ang nasa likod ng kanilang pagkasira ng sekta noon pa man. Nang marinig ang boses na ito, mabilis na lumingon ang lahat at nagtanong kung sino ang naruroon. Sinabi ni Dong Cheng nang may pagkalito na sila ay nagmula sa likod. Ngunit ang taong nagsalita ng mga salitang iyon ay nakatayo na ngayon sa harap nila. Sumigaw si Ling Han sa gulat, kinikilala ang tao bilang si Duan Mukai. Ang isa pa ay hindi pa rin makapaniwala at muling nagtanong kung siya ba talaga si Duan Mukai. Mabilis na kinumpirma ni Ling Han na oo, nang ang nakaraang sect leader,
at siya ay pumunta upang magbigay-pugay sa pamilya ng Duanwoo, nakilala nila siya. Hindi pa rin lubos na naintindihan ni Dongcheng. Kinamot niya ang kanyang ulo at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Ling Han sa Duanmukai at kung dapat ba nilang tawagin siyang Duanmu Yongkai, sa halip. Kailangang ipaliwanag ni Ling Han nang may pag-aatubili na ang dakilang tao ay ang ika-4 na pinuno ng pamilya ng Duanmu clan. Si Duanmukai, isang spirit platform realm expert. Ngunit kahit na matapos ang paliwanag, hindi ito nagbago ng anuman para kay Dongcheng. Nagsuot siya ng isang walang pakialam na mukha at iniabot ang kanyang kamay sa pagbati, sinasabi na matagal na siyang nakarinig tungkol sa kanya. Si Shi ay tama at nagtanong kung ano ang nagdala sa kanya dito. Ang kanyang ugali ay direktang nagpadugo sa galit ni Dunmukai. Sumimangot siya at sinaway siya, hindi lang siya. Maging ang mga disipulo ng Fayan sect ay natulala. Nag-iisip sa kanilang sarili na hindi ito mukhang matagal na siyang nakarinig tungkol sa kanya. Sinubukan ni Do at Mukai na pigilan ang kanyang galit at kalmadong sinabi na siya ay naroon upang ipakita sa kanila ang daan. Pagkatapos sabihin ito, ang kapaligiran ay biglang naging tahimik. Walang nagsalita. Upang sirain ang awkward na katahimikan na ito, kailangang magsalita si Dongcheng, nagtatanong kung sino siya muli at sinasabi sa kanya na magsalita na lang ng tuwiran. Samantala, sa Duanmu Family Estate, pinapanood ng lahat ang mga kilos at salita ni Dongcheng sa pamamagitan ng isang screen. Kahit nasa pamamagitan lamang ng isang screen, silang lahat ay galit. Lahat ay sumigaw sa kawalang kasiyahan, at ang ilan ay kinagat pa ang kanilang mga ngipin at sinumpa, nagtatanong kung alam ba ng Fayan sect ang anumang mga patakaran, at kung hindi nila alam ang pangunahing kagandahang asal, sinasabi na dapat ay galit na sila ngayon. Sa Fayan sect, sinabi rin ni Duanmukai ang mga katulad na salita, sinasabing naisip niya na ang sect leader, Dongcheng, na sumire sa 4 na sekta, ay isang rising hero, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay ganoong walang kaalaman sa tamang pag-uugali. Idineklara niya na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa, at alam niya na mayroon silang ilang suporta, ngunit ang malayo na tubig ay hindi makapapatay sa kalapit na apoy. Sinabi niya na kung gusto nilang tumayo laban sa Kai sect, maaari lamang silang umasa sa pamilya ng Duanmo. Pagkatapos sabihin ito, nagsuot siya ng isang mapagmataas na ekspresyon at nagpatuloy na kung gusto nilang maging mga disipulo, kailangan nilang matugunan ang 3 kondisyon ng hindi naghihintay para sa mga nasa ibaba na sumang-ayon o hindi. Nagpatuloy si Duanmukai sa kanyang sarili na una ay kailangan nilang ibigay ang lahat ng true grade treasures, mula sa 4 na malalaking sekta na nawasak. Pangalawa, ang Fayan sect ay magpapatuloy na maging isang vassal ng pamilya ng Duanmo, nagbabayad ng taunang tributo. Pangatlo, kailangan nilang ikasal si Ling Han sa yung Master Duanmu Shu ng Duanmu family bilang isang alliance marriage. Sa sandaling narinig ni Ling Han ang pangatlong kondisyon, siya ay lubhang nag-alala. Lumingon siya kay Dongcheng at balisang sumigaw ng sect leader. Bilang tugon, ang boses ni Dongcheng ay puno ng kumpiyansa habang sinasabi niya sa kanya na huwag magpanik, sinasabi na mayroon siyang paraan upang harapin siya. Ngunit si Ling Han ay nag-alala pa rin ng husto at nagmamadaling sinabi, ngunit bago niya matapos, si Dongcheng ay gumawa ng isang kilos na nagpapahiwatig sa kanya na huminto. Pagkatapos ay idineklara niya na isa sa mga bagay na pinakagusto niyang gawin ay ang tumanggi sa mga taong nag-iisip ng masyadong mataas sa kanilang sarili at sa makatuwid ay tumanggi siya. Sa sandaling ang mga salitang ito ay binigkas, si Ling Han ay nagulat. Naniniwala siya na ang sect leader ay handang saktan si Duanmukai para sa kanyang kapakanan. Galit na sinigawan ni Duanmukai si Dongcheng, tinatawag siyang isang little brat, at sinasabi sa kanya na huwag maging walang katwiran. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, agad na pinutol siya ni Dongcheng, inutusan siyang huminto dahil walang gustong makarinig ng mga salita ng isang trash character, na tulad niya. Ipinaliwanag niya na karaniwan siyang nagmamaneho kaya hindi siya maaaring uminom ng pekeng alak. Pagkatapos sabihin ito, iniangat niya ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas. Ang Tiger King, na nakaupo sa labas ay nakarinig ng sigaw at iritado na sumigaw, ano ang nangyayari at ano ang lahat ng ingay na ito. Pagkatapos ay galit na itinuro ni Dongcheng si Duanmukai at hiniling na malaman kung anong uri ng seguridad ito.
Simula ng kailan ang mga walang ginagawa na taong ito ay basta na lang makakapasok. Gusto pa ba nila ang kanilang trabaho? Ang Tiger King ay mukhang ganap na tulad ng isang aso. Kinamot nito ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kuko at sinabi na hindi siya nagdulot ng anumang gulo. Agad na tumugon si Dong Cheng na kung gusto ng Tiger King na mag-reason, mula ngayon, walang sinuman na hindi mula sa kanilang sects ang dapat pumasok ng casual. Ang Tiger King ay may isang inaantok na tingin sa kanyang mukha at ayaw nang makipagtalo. Mabilis siyang tumugon na may buntong hininga, sumang-ayon at sinasabing naintindihan niya. Pagkatapos ay tumitig siya ng masama kay Dun Mukay na nakaupo doon at malakas na sinabi sa kanya na lumabas, nagtatanong kung ano ang hinihintay niya at inakusahan siya ng pagdulot sa kanya na mas away ng walang dahilan. Hindi na mapanatili ni Do at Mukay ang kanyang pagkontrol. Ngumungot siya na ang mga low lives ay nang ahas na hindi siya igalang at gumamit pa ng isang monster servant upang paalisin siya. Sa pagtingin na ang tao sa itaas ay galit, ang mga disipulo ay mabilis na nahati sa dalawang grupo. Kalahati sa kanila ay nagmamadaling aliwin si Duen Mukay, hinihimok siyang kumalma. Ang kalahati ay pumunta upang hikayatin ang kanilang sect leader, hinihiling sa kanya na mabilis na humingi ng paumanhin kay Elder Duen. Hindi lamang si Do Mukay ang galit, ngunit ang Tiger King, sa panig na ito ay galit din. Malakas siyang sumigaw, nanunumpa at nagrereklamo na ang isang tigre mula sa kabundukan ay inaapi ng mga aso, at ang mga ruffians, ay nang ahas pa ring tingnan siya ng mababa. Sa sandaling natapos siyang magsalita, ang mga disipulo sa loob ng tarangkahan ay nakiusap sa kanya na huwag magdagdag ng langis sa apoy. Hindi na nag-atubili si Dan Mukay. Sa puntong ito, sumigaw siya, "Mamatay ka!" At agad na iwinagayway ang kanyang kamay, naglunsad ng isang atake patungo sa Tiger King. Ang atake ay sumabog, at nawala ang figure ni Little Tiger. Nang makita ito, agad na umiyak sina Lu Yuan at ang iba pa, nagtatanong kung nawala na ang Little Tiger, at nagdadalamati na wala na silang pusa na alagaan. Sa pagkakita sa Tiger King na nawala, naglabas si Duen Mukay ng isang malamig na tawa at sinabi na may titig na ang mga monster servants, ay maaaring tingnan kung maaari pa rin silang maging mapagmataas ngayon. Pagkatapos sabihin ito, lumingon siya kay Dong Cheng at idinagdag na siya na ang kanyang turno. Nang marinig ito, ngumiti si Dong Cheng at sumagot na masyado pang maaga. Agad pagkatapos, sumigaw si Duen Mukay sa gulat. Sa harap ng kanyang mga mata, ang maliit na halimaw na akala niya ay namatay ay nakatayo na ngayon na walang pinsala sa harap niya, mas malaki at mas kahanga-hanga, sumisigaw ng malakas na sa pagkakataong ito ay talagang galit siya. Si Do at Mukay, na nakikita ang lahat na nangyayari sa harap ng kanyang mga mata, ay dahan-daang napagtanto na ito ay isang Monster King. Bago siya makabawi mula sa pagkabigla na ito, ang Tiger King, ay direktang sumugod pasulong at sinuntok siya sa mukha, na nagdulot kay Duen Mukay na bumagsak mula sa kanyang upuan sa lupa, hindi makapaglaban. Hindi tumigil doon ang Tiger King. Mabagsik siyang lumapit sa taong nakahiga sa lupa at nagbigay ng isa pang sipa. Ang mga ilusyon sa paligid ay agad na nabasag. Ang Tiger King ay nagpatuloy sa pagtapak ng walang tigil. Pagkatapos ay direktang ipinakita ang kanyang matatalim na ngipin, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag habang siya ay nakatitig sa takot na mukha ni Dun Mukay na parang gusto siyang kainin ng buhay. Isang agos ng apoy ang sumabog, dahan-daang sinunog ang figure ni Duen Mukay, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Sa Duan Mo Family Estate, ang tunay na katawan ni Duen Mukay ay pinunit din ng sakit. Isang singsing ng apoy ang nakapaligid sa kanya, na nagdulot sa kanya na sumigaw ng hindi sinasadya. Ang mga tao sa paligid ay nakita ito at nag-alala na tumawag sa kanya, ngunit walang sino man ang makakatulong sa kanya. Si Dumukay ngayon ay mukhang naubos na ang lahat ng spiritual energy, ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo. Pagkatapos ay hindi na siya makaupo ng tuwid at direktang bumagsak sa lupa. Sa pagtingin sa figure ni Duen Mukay na nakahiga sa lupa, ang mga tao ng pamilya ng Duan Mo, ay sa wakas ay sumigaw sa gulat na siya ay isang Monster King, sa Fayan Sect. Pagkatapos harapin iyon, ang Duan Mugay, ang Tiger King, ay medyo hindi pa rin nasisiyahan at sumanghal.
Nang makita ito, nagtanong sina Lu Yuan at ang iba pa sa isa't isa sa pagkamangha kung iyon ba ang Little Tiger. Ang Tiger King, na nakarinig nito ay agad na kinurek sila na tawagin siyang Tiger King. Sa pag-alam sa kanyang pagkakakilanlan, ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na sumuway at mabilis na yumuko ang kanilang mga ulo, tinutugunan siya bilang Long Live the Tiger King. Pagkatapos ay ngumiti si Dong Cheng at humakbang pasulong, tinapik ang balikat ng Tiger King, at idineklara na si Little Tiger, ay natubos ang kanyang sarili. Ang Tiger King, na nagpakita lamang ng kanyang lakas sa kabilang panig ay tinawag na ngayon na Little Tiger, ni Dong Cheng at naramdaman ang kaunting kahihiyan. Agad niyang pinaalalahanan siya na nagpakita lamang siya ng kaunting palabas at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilang mukha. Ang larawan na ito ni Dong Cheng na inilalagay ang kanyang braso sa paligid ng balikat ng Tiger King, ay nagulat sa mga disipulo sa likod nila. Sila ay nakatitig sa isa't isa ng may malalaking mata at sinabi na ang sect leader, ay inilalagay pa ang kanyang braso sa paligid ng balikat ng isang Monster King, at nagtaka kung gaano kalalim ang cultivation ng sect leader. Habang ang lahat ay tila nalutas na, nagsalita si Dong Cheng sa lahat, sinasabi na dapat silang bumalik sa pangunahing issue.